Magandang gabi sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo? Sa pagpatuloy sa ating kwento, huwag kang magpakatanga, Lucas. Hindi mo na ito matatakasan. Nanginginig ang katawan ni Lucas. Ang pinto sa kanyang harapan ay gumagalaw na. Ang itim na enerhiya ay umikot dito, parang may isang nilalang na gustong lumabas. Ang marka sa kanyang braso ay nag-iinit, pilit na hinihila ang kanyang katawan palapit. At sa kanyang isipan, isang boses ang paulit-ulit na bumubulong. Buksan mo ang pinto, ito ang itinakda sa'yo. Ngunit sa kabilang panig, naririnig niya ang sigaw ni Tia Felipa. Lucas, lababan mo yan. Hindi ikaw ang sumpa nila. 2 landas, 2 kapalaran, at isang desisyong magtatakda ng kanyang kinabukasan. Si Lucas ay huminga ng malalim. Kailangan niyang pumili ngayon. Buksan ang pinto at hayaang lumaya ang nilalang sa kabila. Sirain ang selyo at labanan ang sarili niyang dugo. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Parang may bumukas na panibagong alaala sa kanyang isipan. Isang bata, umiyak sa loob ng isang madilim na silid. Isang nilalang na nakatayo sa harapan niya, may hawak na kutsilyo. At isang tinig na bumubulong mula sa kawalan. Hindi ka nila dapat pinili. Ngunit wala nang ibang susunod sa amin. Napakurap si Lucas. Ano ako? Ngumiti ang estrangherong nasa harapan niya. Ikaw ang huling tagapagmana ng ating lahi, Lucas. At kung hindi mo bubuksan ang pinto, ikaw mismo ang magiging susunod na halimaw. Ibig sabihin, hindi na siya tao. Hindi lang siya basta isinumpa, siya mismo ang nagtataglay ng kakanyahan ng kadiliman. At ang selyong ito, hindi ito para sa kanya. Para ito sa mga kagaya niya. Hindi ako magiging halimaw. Sa isang iglap, tumigil ang paligid. Ang pinto sa kanyang harapan ay bahagyang bumukas, at mula rito, isang kamay ang dahan-dahang lumabas. Hindi ito tulad ng kamay ng tao. Ito ay mahaba, matulis, may 3 daliri lamang at may mahahabang kuko. At ang balat nito, kasing itim ng usok na bumabalot sa selyo. Lucas, oras na. Nanginginig ang kanyang kamay. Alam niyang may isang bagay na hindi na niya may babalik kapag pumili siya. Kung bubuksan niya ang pinto, mawawala ang kanyang pagiging tao. Kung isasara niya ito, maaari niyang sirain ang sumpa sa dugo niya, pero hindi niya alam ang magiging kapalit. Ang estranghero ay tumawa. Ano, Lucas? Ano ang pipiliin mo? Huwag mo akong pilitin, sigaw niya. Kung hindi kita pipilitin, hindi mo malalaman ang tunay mong kakayahan. Muling tumibok ng malakas ang puso ni Lucas. At sa isang iglap, kanyang itinakda ang kanyang kapalaran. Inangat niya ang kanyang kamay. Pinilit niyang gamitin ang natitirang enerhiya sa kanyang katawan. At sa huling segundo, siya mismo ang gumawa ng desisyon. Ikaw ang pipili, Lucas. Bubuksan mo ba ang pinto o wawasakin mo ito? Sa kanyang harapan, ang pinto ng kadiliman ay gumagalaw na. Mula rito, may isang kamay na lumabas, maitim, mahaba, matalim. Ang paligid niya ay lumalabo, parang hinihigop ng isang puwersang hindi niya may paliwanag. At sa kanyang braso, ang kanyang marka ay nag-iinit, sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Alam niyang wala nang atrasan ito. Lucas, ano ang iyong pasya? Naramdaman ni Lucas ang kanyang katawan na bumibigat. 200, 2 kapalaran. Kung bubuksan niya ang pinto, tatanggapin niya ang sumpa sa kanyang dugo. Kung wawasakin niya ito, maaring mawala ang kanyang kadiliman, pero hindi niya alam kung ano ang magiging kapalit. At sa huling segundo, ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, at pinili niya. Ito ang aking kapalaran. Hindi na nagdalawang isip si Lucas. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang iglap, lumakas ang pulso ng kadiliman sa kanyang dugo. Ang kanyang marka ay nagliyab, ang itim na tinta sa kanyang balat ay gumapang paakyat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mata ay nagbago, nawala ang puti, tanging itim na kulay ang nanatili. At ang kanyang katawan ay parang lumakas, parang may isang nakatagong enerhiya na biglang nagising. Buksan mo ang pinto, Lucas. Tanggapin mo ang pamana ng kadiliman. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay, inalalayan ng kanyang daliri ang gilid ng pintuan. Sa bawat segundo, lumalakas ang pagyanig ng lupa. Ang hangin ay lumamig, parang may isang nilalang na dahan-dahang gumigising sa kabilang mundo. At ang mga aninong nasa paligid niya ay lumuhod, parang kinikilala siya bilang kanilang bagong pinuno. Lucas Santiago, ikaw ang susunod na hari ng dilim. At sa huling sandali, binuksan niya ang pinto. Naglaho ang lahat ng liwanag. Nang bumukas ang pinto, isang matinding puwersa ang humigop sa buong San Marcelo. Ang mga puno ay yumuko, parang kinikilabutan sa enerhiyang lumabas.
Ang lupa ay bumuka, at mula rito, may lumabas na mga aninong gumagapang sa air. At sa gitna ng portal, isang nilalang ang lumabas, mas matanda, mas malakas, at mas nakakatakot kaysa sa kahit ano pang nakita ni Lucas. Isang Diyos ng kadiliman. Tumayo ang nilalang sa harapan ni Lucas. Ang kanyang katawan ay halos hindi hugis tao, payat ngunit mahaba, matulis ang kanyang mukha na puno ng mga lumang ukit. Ang kanyang balat ay kasing itim ng usok. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit hindi ito basta mata, parang mga bituin sa langit na punong-puno ng kasaysayan. At sa kanyang noo, may isang simbolo na kahawig ng markang nasa katawan ni Lucas. Matagal akong nawala, bulong ng nilalang. At ngayon, nagbalik ako dahil sa'yo. Si Lucas ay hindi makagalaw. Alam niyang wala nang atrasan ang desisyon niya. Sino ka? Ngumiti ang nilalang. Ako ang naunang hari, ang itinapon ng mga mortal upang hindi na makabalik. At ikaw ang pumalit sa akin, Lucas Santiago. Ibig sabihin, hindi lang siya isang tagapagmana. Siya mismo ang naging daan upang bumalik ang dating hari ng kadiliman. At ngayon, nasa kanya ang kapangyarihan upang sumunod o labanan ang nilalang na kanyang pinalaya. Tanggapin mo ang trono o ikaw mismo ang magiging una kong biktima. Biglang lumuhod ang mga anino sa paligid nila. Ang buong mundo ng dilim ay nagising muli at si Lucas ang naging susi ng lahat. Sa isang iglap, nawala na ang pagiging tao niya. Nawala na ang kanyang dating kahinaan. At sa kanyang puso, isang bagong sigaw ang lumitaw, isang tawag ng kadiliman na hindi na niya matatakasan. Tiningnan siya ng lumang hari. At sa mabigat ngunit kalmadong tinig, sinabi nito, "Dumating na ang oras ng paghihiganti, Lucas. Dalhin natin ang dilim sa mundo ng mga mortal." Sa loob ng kanyang isipan, may isang bahagi pa rin si Lucas na gustong lumaban. Ito ba talaga ang tamang desisyon? Ito ba ang kapalaran na gusto niya? O may paraan pa ba upang mabago ang lahat bago tuluyang lunurin ng kadiliman ang mundo? Ngunit bago niya mahanap ang sagot, lumuhod ang mga anino sa harapan niya. At sa isang iglap, isinilang siya bilang bagong pinuno ng dilim. Sumunod kayo sa akin. Simulan natin ang ating pagbabalik. Sumunod kayo sa akin. Simulan natin ang ating pagbabalik. Nang bigkasin ni Lucas ang mga salitang iyon, ang buong mundo ng kadiliman ay umuga. Mula sa ilalim ng lupa, libo-libong anino ang bumangon. Ang langit sa San Marcelo ay dumilim, kahit pa dapat ay umaga na. At ang lumang hari ng kadiliman ay ngumiti, isang ngiting puno ng kasiyahan. Huli na ang lahat, Lucas Santiago. Ikaw na ang bagong pinuno ng aming lahi. Ngunit sa loob niya, may isang parte pa rin ng kanyang pagkatao na lumalaban. Kaya pa ba niyang baguhin ito? O tuluyan na siyang magiging hari ng kadiliman? Biglang lumakas ang hangin. Narinig niya ang sigaw mula sa baryo. Ang mga tao sa San Marcelo ay nagsimula ng magsitakbuhan. Ang lupa ay nabiyak at mula rito, may lumabas na mga nilalang, hindi lamang anino, kundi mga halimaw na matagal nang nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo. At sa kanyang harapan, ang lumang hari ay nakatingin sa kanya, parang sinusubukan kung susunod siya sa utos nito. Lucas, oras na. Ang mundo ng tao ay itinakwil tayo. Ngayon, tayo naman ang maninira sa kanila. Tumigil si Lucas. Ito na ba talaga ang gusto niya? Naririnig niya ang tinig ni Tia Felipa, humihiyaw mula sa malayo. Lucas, labanan mo yan. Hindi ka nila pag-aari. Ngunit hindi niya ito matingnan. Dahil alam niyang totoo ang sinabi ng lumang hari. Ang dugo niya ay hindi na ordinaryo. Hindi na siya tao. Siya na ngayon ang hari ng mga anino. At kung totoo yon, ano pa ang dahilan para lumaban siya? Ito na ang itinakda sa akin. Hindi ko na ito matatakasan. Sa harapan niya, ang mga halimaw ay nakayuko, naghihintay ng kanyang utos. Ang lumang hari ay ngumiti. Huwag ka nang mag-alinlangan, Lucas. Sabihin mo lang ang isang salita, at sisimulan na natin ang pagkuha sa mundo ng mga tao. Huminga siya ng malalim. Ito na ang kanyang kapalaran. Itinaas niya ang kanyang kamay, at inihanda ang kanyang unang utos bilang hari ng dilim. Wasakin ang lahat. Pakawalan ang dilim. Sa isang iglap, ang buong mundo ay nagbago. Nang bitawan ni Lucas ang kanyang utos, ang mga aninong halimaw ay bumangon mula sa lupa. Ang langit ay nagdilim, bumagsak ang makapal na ulap ng kadiliman sa buong San Marcelo. Ang mga nilalang ay nagising mula sa matagal nilang pagkakatulog, gutom na gutom sa laman ng tao. At ang lupa ay nagsimulang gumalaw, parang may isang puwersang bumabangon mula sa kailaliman. Ang bagong hari ay nag-utos. Oras na upang kunin ang mundo. Sa harapan ni Lucas, ang lumang hari ng kadiliman ay nakangiti. Matagal naming hinintay ang sandaling ito. Simulan na natin ang ating paghahari.
Mula sa malayo, narinig niya ang iyak ng mga tao sa San Marcelo. Ang mga bahay ay sinakop ng mga anino. Ang simbahan ay bumagsak, hindi na kayang protektahan ng dasal ang mga natitirang buhay. At ang lupa ay nagbukas ng isang bangin, isang portal na konektado sa kabilang mundo ng mga halimaw. Sa kanyang harapan, nakita niya ang mukha ng Tia Felipa, nakatitig sa kanya, puno ng takot at lungkot. "Lucas, anong ginawa mo?" Hindi siya sumagot, dahil alam niya, ito na ang simula ng katapusan. Ang unang sumugod ay isang aswang na may itim na pakpak, lumipad ito sa ere at sinunggaban ang isang magsasaka. Ang isang itim na halimaw ay lumitaw mula sa anino, hinablot ang isang babae at nawala sila sa kadiliman. Ang isang matandang lalaki ay lumuhod sa lupa, nanginginig sa takot habang dahan-dahang lumalapit ang isang halimaw na may matulis na pangil. Walang tumakbo, walang lumaban, dahil alam nilang wala ng pag-asa. At si Lucas, nakatayo lamang, pinapanood ang kaguluhang siya mismo ang nagsimula. "Ako na ang bagong hari ng kadiliman. At ito ang aking kaharian." Biglang lumapit si Tia Felipa sa kanya. "Lucas, hindi mo kailangang gawin ito." Ngunit hindi na siya ang dati. Ang kanyang balat ay mas maputla na. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng nawalan ng puti, puro itim, tulad ng mga halimaw na nasa ilalim niya. At ang kanyang kamay ay puno ng aninong enerhiya, kaya niyang sirain ang kahit sino sa isang kumpas lamang. Hindi na siya tao. Tapos na ang lahat, Tia Felipa. Walang makakapigil sa akin. At sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang itapon si Tia Felipa sa malayo. Tumilapon ito sa hangin, bumagsak sa lupa, at hindi na gumalaw. Ngumiti ang lumang hari. "Napakaganda, Lucas. Isa ka ng tunay na hari." Matapos sakupin ang San Marcelo, isang bagong misyon ang lumitaw. Kung kaya nilang sakupin ang baryo, bakit hindi ang buong bansa? Bakit hindi ang buong mundo? Sa harapan niya, ang portal ng kadiliman ay tuluyan ng bumukas. Oras na upang ilabas ang buong hukbo. At oras na upang ipaalam sa mundo kung sino ang tunay na may-ari nito. Sa isang iglap, milyon-milyong nilalang ng dilim ang lumabas mula sa pinto. Mga nilalang na hindi pa nakikita ng mga tao. Mga halimaw na mula pa sa sinaunang panahon. At lahat sila, nakatingin kay Lucas bilang kanilang bagong pinuno. Ngayon tayo ang hari ng mundong ito. At sa isang iglap, nagsimula ang digmaan ng kadiliman. Sa isang iglap, ang buong hukbo ng kadiliman ay dumagsa palabas ng portal. Ang San Marcelo ay wala nang nagawa, tuluyan na itong lumubog sa mga anino. Ang mga halimaw ay gumapang papunta sa iba't ibang direksyon, handang wasakin ang natitirang mga bayan. At si Lucas, ang bagong hari ng kadiliman, ay nakatayo sa itaas ng isang bundok ng Abo, pinagmamasdan ang simula ng kanyang paghahari. Mula ngayon, wala nang liwanag sa mundo. Tayo ang magiging bagong may-ari ng lahat. Ngunit sa malayo, isang huling pagsiklab ng pag-asa ang lumitaw. Mula sa kabilang panig ng bayan, may lumitaw na isang liwanag. Hindi ito apoy. Hindi ito ordinaryong ilaw. Isang sagradong enerhiya na hindi basta-basta mawawala. At mula rito, isang tinig ang sumigaw, isang tinig ng lumang propesya. "Lucas Santiago." Hindi pa tapos ang lahat. Napatigil siya. Tumingin siya pababa, at doon niya nakita ang isang grupo ng mga nakasuot ng puting balabal. Hindi sila ordinaryong tao. Hindi rin sila mga halimaw. Sila ang mga tagapangalaga ng selyo, ang natitirang bantay laban sa kadiliman. Isa sa kanila ay lumakad palapit, hawak ang isang mahiwagang espada na kumikinang sa dilim. Ang kanyang balat ay puno ng lumang sugat, mga marka ng isang taong matagal nang lumalaban. Ang kanyang mga mata ay kulay pilak, hindi natatakot sa kahit anong nilalang. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang simbolo na pamilyar kay Lucas. "Ikaw ang nagbukas ng pinto. Ngunit hindi ka pa rin ang tunay na hari ng mundong ito. Dahil hanggat may liwanag, may lalaban sa'yo." Biglang lumakas ang enerhiya sa pagitan nila. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang umatras, parang hindi nila kayang lumapit sa nilalang na ito. Si Lucas mismo ay nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. At sa kanyang isipan, isang pamilyar na boses ang bumulong. "Lucas, hindi ka patuluyang nawawala." Nag-alinlangan siya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may isang parte sa kanya na hindi patuluyang nawala. Ngunit bago siya makapagsalita, muling sumugod ang hukbo ng kadiliman, handa nang wasakin ang natitirang liwanag sa mundo. At sa isang iglap, nagsimula ang digmaan. Ang mga mandirigma ng liwanag ay naglabas ng kanilang sagradong armas, lumaban-laban sa mga halimaw. Ang buong langit ay nagliyab, isang pagsasalpukan ng liwanag at dilim ang nagsimula. At si Lucas, nakatayo sa gitna, pinag-isipan kung ano ang gagawin niya. "Ako ang hari ng kadiliman.
Ngunit bakit hindi ko magawang tapusin ang lahat? Sa kanyang harapan, isang mandirigma ng liwanag ang lumapit. At sa kanyang palad, may hawak itong isang bato na may kakaibang enerhiya. Isa itong selyo. Isang bagay na maaring magbalik kay Lucas sa dati. O isang bagay na maaring sirain siya ng tuluyan. Lucas, ito na ang iyong huling pagkakataon. Piliin mo, ituloy ang iyong paghahari, o tapusin ang sumpang bumabalot sa iyo. Wala nang makakapigil sa akin. Sa isang iglap, itinapon ni Lucas ang selyong hawak ng mandirigma ng liwanag. Nabasag ito sa lupa, at ang kaunting pag-asa ng mundo ay nawala. Ang natitirang hukbo ng liwanag ay napaatras. Ang langit ay tuluyan ng naging itim, nabalot ng mga anino at usok ng pagkawasak. At si Lucas, ang hari ng kadiliman, ay nakatayo sa gitna, nagmamasid sa kanyang hukbo na nagwawasak ng lahat ng natitirang liwanag. Digmaan ang pinili ninyo. At ngayon, ito ang inyong katapusan. Mabilis ang nangyari pagkatapos nito. Ang hukbo ng mga halimaw ay umatake mula sa lahat ng direksyon. Ang mga mandirigma ng liwanag ay nilamon ng anino, naputol ang kanilang huling depensa. At ang mga lungsod sa malayo ay nagsimulang madama ang pagdating ng kadiliman. Sa wakas, ang mundo ay sa atin na muli. Ang lumang hari ng kadiliman ay lumapit sa kanya, nakatitig sa bagong mundong kanilang binuo. Lucas, anak ng dilim. Oras na upang tapusin ang mga natitira pang nagtatangkang lumaban. Sa gitna ng digmaan, isang mandirigma ng liwanag ang nanatiling nakatayo. Siya ang huling pag-asa ng mga tao. Ang kanyang balabal ay puno ng dugo at abo. Ang kanyang katawan ay sugatan, halos hindi na makatayo. Ngunit sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang espada na kumikinang kahit sa gitna ng kadiliman. Hindi ako susuko, sigaw nito. At sa huling sandali, sumugod siya kay Lucas, handang gamitin ang natitirang kapangyarihan upang pigilan ang hari ng kadiliman. Ito na ang katapusan mo, Lucas. Tatapusin na ba niya ang huling mandirigma ng liwanag? O hayaan niya ba itong mabuhay at ipakita na siya ang tunay na hari? Sa isang iglap, nagkatitigan sila. Ito ang huling sagupaan. Kapag pinatay niya ito, wala nang liwanag sa mundo. Kapag hinayaan niyang mabuhay ito, maaring may natitirang pag-asa pa. Ngunit si Lucas ay hindi na tao. Siya na ngayon ang hari ng kadiliman. At sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay upang ibigay ang huling utos. Lumuhod sa aking harapan, at matatapos na ang labanang ito. Ang huling mandirigma ng liwanag ay humihingal, sugatan at halos hindi na makatayo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit, ng paninindigan, hindi pa siya sumusuko. Ang kanyang espada ay nanginginig sa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito ibinaba. Ang kanyang katawan ay duguan, ngunit hindi niya iniwan ang kanyang paninindigan. Sa kanyang puso, siya na lang ang natitirang boses ng sangkatauhan laban sa kadiliman. Hindi ako luluhod sa harapan ng kadiliman. Ngunit alam niyang wala na siyang laban. Alam niyang natalo na sila. Si Lucas ay tumingin sa kanya, malamig at walang awa. Isang kumpas lang ng kanyang kamay, at matatapos na ang lahat. Isang utos lang, at mawawala na ang huling pag-asa ng mundo. Ngunit bakit parang hindi niya gustong tapusin ito agad? Bakit hindi mo na lang ako tapusin, Lucas? Ano pa ang hinihintay mo? Ang mga anino sa paligid ay naghihintay ng kanyang utos. Maging ang lumang hari ng kadiliman ay tila nagtataka sa kanyang ginagawa. Hindi siya tulad ng ibang hari ng dilim. Mas matalino siya, mas malupit siya. At higit sa lahat, alam niyang minsan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang sa pagpatay, kundi sa pagpapakita ng dominasyon. Dahan-dahang lumapit si Lucas sa sugatang mandirigma. Hindi niya ito pinatay. Hindi niya ito tinapos. Sa halip, tumayo siya sa harapan nito at inihayag ang kanyang hatol. Hindi kita papatayin. Mabubuhay ka, pero hindi bilang bayani. Mabubuhay ka bilang isang alaala na wala nang makakalaban sa akin. Ang mga anino sa paligid ay nagsaya, parang sumisigaw sa tagumpay ng kanilang hari. Ang huling mandirigma ay napaluhod, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa labis na kahinaan. Ang langit ay tuluyan ng bumalot sa kadiliman, wala ng araw, wala ng pag-asa. Si Lucas ay tumalikod. Mula sa kanyang posisyon sa taas ng bundok ng Abo, pinanood niya ang kanyang kaharian. Wala nang natitirang lungsod na kayang lumaban. Wala nang natitirang hukbo na kayang magtanggol sa mundo. At wala nang ibang hari, kundi siya lamang. Ako ang hari ng kadiliman. At ako ang nagmamay-ari ng mundong ito. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang kaharian, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Tahimik ang lahat. Walang sigawan, walang pagtutol, walang kahit anong ingay. Dahil wala nang natitirang tao na kayang lumaban sa kanya. Siya na ang nagwagi.
Siya na ang pinakamalakas. Siya na ang naghari. Ngunit ano ang halaga ng isang kaharian kung wala nang natitira para pagharian? Ako ang pinakamas malakas, pero bakit parang may kulang? Mula sa malayo, ang lumang hari ng kadiliman ay muling lumapit sa kanya. Ngumiti ito, ngunit hindi ito isang ngiting nagagalak. Nakamit mo na ang gusto mo, Lucas. Ngunit ngayon, ikaw na ang hari. At bilang hari, ikaw na ang may pananagutan sa lahat ng ito. Napalunok si Lucas. Alam niya ang ibig sabihin ng matandang hari. Ano ang susunod niyang gagawin? Ano ang silbi ng kapangyarihan kung wala nang natitira para labanan? At ano ang tunay na halaga ng paghahari sa isang mundo ng patay? Sa kanyang isipan, isang tinig ang bumulong, hindi tinig ng isang halimaw, kundi isang bagay na mas matanda, mas malalim. Tapos na ba talaga ang lahat, Lucas? O ito pa lang ang simula ng isang bagong sumpa? Tapos na ang laban. Ako ang hari ng kadiliman. Ngunit habang nakatayo si Lucas sa ibabaw ng mga guho, isang malalim na lungkot ang bumalot sa kanyang isip. Wala nang mga kalaban, wala nang laban, at higit sa lahat, wala nang natitirang mundo para pagharian. Ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya ay bumalik, ano ang halaga ng isang hari kung wala nang kaharian? Sa kanyang paligid, tanging mga anino at abo ang natira. Ang mga lungsod ay wala na. Ang natitirang tao ay naging alipin o nilamon ng mga nilalang ng dilim. At ang huling mandirigma ng liwanag ay nakakadena sa isang lumang altar. Walang ibang magawa kundi panoorin ang kanyang pagkatalo. Lucas, ito ba talaga ang gusto mo? Nagtaas siya ng tingin. Ang lumang hari ng kadiliman ay nakangiti sa kanyang harapan. Matagal mo itong hinangad. Ngunit ngayon, ano ang susunod mong gagawin? At doon niya naisip ang isang bagay na hindi pa niya tinatanong sa sarili niya. Ano nga ba ang dapat niyang gawin pagkatapos ng lahat ng ito? Dahan-dahang naglakad si Lucas papunta sa kanyang trono. Hindi ito gawa sa ginto o bato. Hindi ito isang upuan ng kapangyarihan. Ito ay isang trono ng anino, isang bagay na umiral lamang sa mundo ng mga patay. Nang maupo siya rito, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi lang ito isang trono, ito ay isang kulungan. Nakuha ko na ang lahat. Ngunit bakit pakiramdam ko, ako ang nawalan? Sa malayo, isang boses ang biglang lumitaw sa kanyang isip. Isang tinig na matagal ng tahimik, ngunit ngayon ay bumalik upang guluhin siya. Isang boses na tila hindi bahagi ng kanyang bagong kaharian. Isang bagay na bumubulong mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lucas, hindi pa tapos ang lahat. Napatingin siya sa paligid. Walang ibang tao. Walang ibang nilalang na nagsasalita. Ngunit ang boses ay naroon, malinaw at malalim. Ang iniisip mong tagumpay ay isang kasinungalingan. May isang bagay pang natitira. At ito ang bagay na hindi mo pa nakikita. Mabilis na bumangon si Lucas mula sa kanyang trono. Sino ka? Sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Tanging ang kanyang isip lamang ang nagsimulang magbalik ng mga alaala, mga bagay na hindi niya binigyan ng pansin noon. Bakit gustong-gusto ng kadiliman na siya ang maging hari? Bakit tila wala nang natirang mga tao o nilalang upang lumaban sa kanya? At bakit, sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nararamdaman niyang may isang bagay pang nawawala? Muli siyang napatingin sa lumang hari. Ano ang hindi mo sinasabi sa akin? Ngumiti ito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang masaya. Lucas, ang hari ng kadiliman ay hindi isang pinuno. Isa siyang bilanggo. Biglang lumamig ang kanyang katawan. Ang itim na trono ay hindi isang palasyo, ito ay isang bitag. Ang hari ng kadiliman ay hindi isang pinuno, ito ay isang sakripisyo. At ang buong mundong ito ay umikot lamang sa isang bagay, ang pagsunod ng kadiliman sa isang bagong katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi, ngunit ramdam na niya ito. Ang kanyang katawan ay hindi na kanya. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng emosyon. At ang kanyang kaluluwa ay dahan-dahang kinakain ng mismong kapangyarihang kanyang pinili. Sa harapan niya, muling nagsalita ang lumang hari. Ang bawat hari ng kadiliman ay may parehong kapalaran. Noong una, sila ay malaya. Ngunit sa oras na tanggapin nila ang trono, hindi na sila makakaalis. Dahil ang trono ay isang anino ng walang hanggang pagdurusa. Si Lucas ay napaluhod, hawak ang kanyang ulo. Ngayon niya lang naintindihan. Siya ay hindi isang nagwagi, siya ang bagong alipin ng kadiliman. Siya ay hindi isang hari. Siya ay isang kasangkapan. At ang mismong kapangyarihang kanyang hinangad ay unti-unti nang kinukuha ang kanyang pagkatao. Sa kanyang isip, isang imahe ang lumitaw. Mga nilalang na nauna sa kanya. Mga hari ng kadiliman na nawala sa kasaysayan. At lahat sila, may parehong wakas, ang kanilang katawan ay naging bahagi ng itim na trono.
hanggang sa mawala na sila sa sariling isip nila. Ngumiti ang lumang hari. Oras na, Lucas. Oras na upang maging isa ka sa kanila. Naramdaman niya ang kanyang katawan na nagsisimulang matunaw sa anino. Hindi. Ayoko pa. Hindi ito ang gusto ko. Ngunit huli na ang lahat. Dahil ang tunay na hari ng kadiliman ay ang mismong trono na kanyang inuupuan. At ngayon, siya na ang susunod na kakainin nito. Si Lucas ay lumulubog sa kanyang sariling trono. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang kinakain ng anino. Ang kanyang mga kamay ay nagiging bahagi ng itim na trono. At ang kanyang isipan ay unti-unti nang nawawala, nilalamon ng mismong kapangyarihang kanyang hinangad. Lahat ng hari ng kadiliman ay nagwawakas sa parehong paraan. Lucas, ikaw lang ang nag-akala na malaya ka. Ang lumang hari ng kadiliman ay nakatayo sa harapan niya, nakangiti. Hindi ito isang tagapaglingkod. Hindi ito isang tagapayo. Siya mismo ang dating biktima ng itim na trono, at ngayon, gusto niyang dalhin si Lucas sa parehong kapalaran. Ngayon, ikaw naman ang mawawala. Napatingin si Lucas sa kanyang kamay. Nawawala na ang kanyang balat. Wala na siyang pakiramdam sa kanyang katawan. At sa kanyang isip, nararamdaman niyang ang kanyang kaluluwa ay napuputol mula sa kanyang sariling diwa. Hindi. Ayoko pa. Sumigaw siya, pilit na kumakawala. Ngunit walang sinumang hari ng kadiliman ang nakatakas sa kapalarang ito. Lucas, ito ang itinakda sa iyo. Ang hari ng kadiliman ay hindi nabubuhay ng matagal. Dahil siya mismo ang nagiging bahagi ng sumpa. Sa kanyang harapan, lumitaw ang mga dating hari ng kadiliman. Mga anino na wala ng mukha. Mga kaluluwang nakakadena sa loob ng itim na trono. Mga dating makapangyarihan, ngunit ngayon ay mga multong wala ng sariling isipan. Ikaw ang susunod sa amin, Lucas. Isuko mo na ang sarili mo. Ngunit hindi siya pumayag. Pinilit niyang kumawala, pilit niyang sinira ang mga tanikala ng anino. Gumamit siya ng lakas, ng galit, ng puot. Ngunit kahit anong gawin niya, mas lalo lamang siyang hinihigop ng trono. Sa kanyang huling sandali ng katinuan, narinig niya ang isang tinig. Isang pamilyar na boses. Lucas, bumangon ka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang tinig ni Tia Felipa. Ngunit paano? Patay na siya. O baka may isang bagay pang hindi niya naunawaan? Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng kanyang nakaraan. Ang buhay niya bago siya naging isang halimaw. Ang mga panahong gusto lang niyang mabuhay ng payapa. At ang mga taong hindi niya naalala, ang mga taong hindi niya nailigtas. At noon niya naunawaan, hindi pa tapos ang lahat. Hindi ako ang susunod sa inyo. Sa unang pagkakataon, isang hari ng kadiliman ang tumangging maging alipin ng trono. Sa unang pagkakataon, may isang lumaban sa kapalarang itinakda sa kanya. At sa unang pagkakataon, ang mismong kadiliman ay nanginig sa kanyang pagtanggi. Hindi ko papayagang matalo ako ng ganito. Sa isang iglap, sumabog ang enerhiya mula sa katawan ni Lucas. Ang itim na trono ay nabiyak. Ang mga anino ay umurong, parang takot sa kanya. At ang lumang hari ng kadiliman ay umatras, hindi makapaniwala. Impossible. Walang nakakatakas sa trono. Ngunit hindi na si Lucas ang dating Lucas. Siya ang unang nagwagi laban sa sariling anino. At sa isang iglap, binasag niya ang selyo ng kadiliman. Gumuho ang trono. Nagsimulang mamatay ang mga halimaw. At ang mismong mundo ng kadiliman ay nagsimulang gumuho. Si Lucas ay nakatayo sa gitna nito. Hindi na siya hari. Hindi na siya alipin. At higit sa lahat, hindi na siya isang kasangkapan ng itim na trono. Ngunit kung wala ng trono, saan siya pupunta ngayon? Wala na ang mundo ng kadiliman. Wala na ang mga anino. Ngunit si Lucas ay buhay pa rin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. At sa kanyang harapan, nakita niya ang San Marcelo, buo at buhay muli. Bumalik siya sa mundo ng tao. Ngunit ngayon, hindi na siya isang hari ng dilim. Isa na lang siyang anino ng isang sumpang pilit niyang sinira. Napatitig siya sa kanyang kamay. Wala na ang marka. Wala na ang kadiliman sa kanyang dugo. Ngunit bakit parang hindi pa ito tapos? At mula sa likuran niya, isang malamig na hangin ang dumaan. Isang boses na bumulong. Lucas, bumalik ka sa amin. At noon niya naunawaan, hindi pa tapos ang lahat. Lucas, bumalik ka sa amin. Napahinto si Lucas. Akala niya tapos na ang lahat. Akala niya, nawasak na niya ang kadiliman. Ngunit ang malamig na bulong sa kanyang likuran ay nagpapaalala, may isang bagay pang natitira. Ang itim na trono ay nawasak, ngunit hindi ang kadiliman mismo. Ang San Marcelo ay muling bumalik sa dati, ngunit may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nagbago ng tuluyan. At ang boses na narinig niya, hindi ito isang alaala. Ito ay isang tawag mula sa isang bagay na hindi niya pa nakikita.
Lucas, akala mo ba'y tapos na? Dahan-dahan siyang lumingon. Wala nang halimaw. Wala nang hukbo ng kadiliman. Ngunit sa kanyang anino, may gumagalaw. Biglang lumamig ang kanyang katawan. Sa ilalim ng kanyang paa, ang kanyang anino ay tila nabubuhay, hindi ito sumusunod sa kanyang galaw. Tinalikuran mo kami, Lucas. Ngunit hindi mo kayang takasan ang sarili mong nilikha. Sa buong San Marcelo, wala nang tanda ng halimaw. Ang simbahan ay buo muli, parang walang nangyaring digmaan. Ang mga tao ay tila bumalik sa dati nilang buhay, parang walang natatanda ang kahit ano. Ngunit may isang problema. Si Lucas lang ang natatanda ng lahat. Para bang siya lang ang dumaan sa bangungot na iyon. At sa kanyang isipan, alam niyang hindi ito panaginip, ito ay isang babala. Ang kadiliman ay hindi nawawala, Lucas. Nagpapalit lang ito ng anyo. Mula sa kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Tia Felipa. Buhay ito. Walang sugat, walang alaala ng digmaan. At sa kanyang mga mata, tila hindi niya alam kung sino si Lucas. Iho, may kailangan ka, tanong nito, parang hindi siya kilala. Nanlamig ang katawan ni Lucas. Paanong nakalimutan siya ni Tia Felipa? Paanong lahat ng tao ay bumalik sa dati, ngunit siya ang naiwan? Pinuntahan niya ang mga lumang bahay sa San Marcelo. Pinuntahan niya ang dating mga kaibigan. Ngunit walang ni isa ang nakakilala sa kanya. Para bang, hindi na siya kailanman nabuhay sa mundong ito. Lucas, ito ang kapalit ng iyong desisyon. Binura namin ang iyong nakaraan upang bigyan ka ng bagong simula. Hindi ito tama, sigaw niya. Ngunit kahit anong gawin niya, kahit anong pagsigaw niya, wala nang nakakilala sa kanya. Wala nang natira sa dati niyang mundo. Dati, isa siyang hari ng kadiliman. Ngayon, isa siyang anino ng isang mundong hindi na siya bahagi. At ang pinakamalaking tanong, kung hindi na siya kilala ng kahit sino, sino siya ngayon? Lucas, bumalik ka sa amin. Dahil wala ka ng ibang pupuntahan. Tatanggapin ba niya ang buhay sa bagong San Marcelo, kahit wala siyang nakaraan? O babalik siya sa kadiliman, sa tanging lugar kung saan siya tunay na nabibilang? Sa kanyang harapan, ang mundo ay tahimik. Ngunit sa kanyang likuran, ang kadiliman ay naghihintay. At ngayon, kailangan niyang magpasya. Mananatili ako. Ito ang desisyong ginawa ni Lucas. Kahit walang nakakakilala sa kanya, kahit binura ang kanyang nakaraan, kahit hindi niya alam kung paano magsisimula muli. Hindi ko nababalikan ang kadiliman. Kahit wala akong pamilya, kahit wala akong pangalan sa kanilang alaala. Pipiliin kong manatili sa liwanag. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang bigat sa kanyang balikat. Para siyang isang aninong pinakawalan mula sa isang tanikala. Ngunit ngayon, paano siya mabubuhay sa mundong hindi na siya kilala? Sa kanyang paglalakad sa kalsada, napansin niyang pareho pa rin ang San Marcelo. Ang mga lumang bahay ay naroon pa rin. Ang simbahan ay maayos, tila walang nasirang bahagi. At ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, na parang walang nangyaring digmaan. Ngunit ang isang bagay na hindi pareho, wala nang kahit sino ang nakakakilala sa kanya. Sino ka? Bago ka ba rito? Ngayon lang kita nakita, iho. Para siyang estranghero sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. At ito ang unang pagsubok na kailangan niyang lampasan. Kung hindi siya kilala bilang Lucas Santiago, sino siya ngayon? Kailangan ba niyang lumikha ng bagong pangalan, bagong buhay? O dapat bang ipaglaban niyang maalala siya ng mundo? Ngunit alam niyang walang saysay ang huling tanong. Ang kasaysayan niya bilang hari ng kadiliman ay nabura. Ang alaala ng lahat ng tao tungkol sa kanya ay tinanggal. At siya lamang ang natitirang alaala ng isang bangungot na hindi na maalala ng iba. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero hindi ko hahayaang mabuhay ako sa anino ng nakaraan. At mula sa araw na iyon, ipinanganak muli si Lucas sa San Marcelo. Isang taong walang nakaraan, ngunit may pagkakataong muling mabuhay. Sa loob ng isang linggo, sinubukan niyang hanapin ang kanyang lugar sa baryo. Nagtrabaho siya bilang isang helper sa panaderya, kahit hindi niya alam kung paano magmasa ng tinapay. Tumulong siya sa paglilinis ng simbahan, kahit hindi niya sigurado kung may pananampalataya pa siya. Nakipagkilala siya sa mga tao, kahit wala siyang may kwentong nakaraan. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang naramdaman ang kanyang bagong buhay. Baka ito ang tunay na pagkakataon ko. Hindi na bilang isang hari ng kadiliman, kundi bilang isang ordinaryong tao. Ngunit alam niya, hindi ganoon kadali ang paglimot sa nakaraan. Sa kanyang panaginip, bumabalik ang mga anino. Sa kanyang anino, may bumubulong pa rin. At sa kanyang puso, alam niyang hindi pa siya tuluyang malaya. Maaari kang mamuhay bilang tao, Lucas.
Ngunit hindi mo matatakasan ang iyong dugong itinakda sa kadiliman. At doon niya naunawaan, maaari siyang mamuhay bilang tao. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala nang babalik para sa kanya. Dahil ang kadiliman ay laging nakatingin, naghihintay lamang ng tamang oras upang bumalik. Hindi pa ito tapos. At sa kanyang bagong buhay, may isang tanong na kailangan niyang harapin. Kaya ba niyang mamuhay ng tahimik? O babalik muli ang kadiliman upang bawiin siya? Hindi pa ito tapos. Kahit anong pilit ni Lucas na mamuhay bilang isang ordinaryong tao, alam niyang hindi ganoon kadali ang pagtalikod sa nakaraan. Wala nang nakakaalala sa kanya, pero sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa tubig, may ibang anyo siyang nakikita. Wala nang naghahanap sa kanya, pero sa gabi, nararamdaman niyang may aninong sumusunod sa kanya. Wala na siyang kapangyarihan, pero sa tuwing lumalapit siya sa kadiliman, parang hinihila siya nito pabalik. Lucas, hindi ka makakatakas sa sarili mong anino. At sa gabing iyon, isang bagay ang nagpakita sa kanya. Isang madilim na gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa panaderya, may naramdaman siyang malamig na hangin. Tahimik ang kalsada, pero alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang kanyang anino sa lupa ay hindi normal, gumagalaw ito kahit hindi siya kumikilos. At sa sulok ng kanyang paningin, may isang figura na hindi dapat naroroon. Nang lumingon siya, nakita niya ito. Lucas, bumalik ka sa amin. Isang lalaki, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakaitim na balabal, ngunit ang kanyang balat ay maputla, halos parang hindi tao. At ang kanyang mga mata, kasing itim ng bangin, walang kahit anong liwanag. Sino ka? Tanong ni Lucas, kahit na parang alam na niya ang sagot. Ngumiti ang estranghero. Ako ang pinadala para sunduin ka, Lucas. Hindi mo kayang takasan ang itinakdang papel mo. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi na ako bahagi ng inyo. Hindi na ako hari ng kadiliman. Ngunit tumawa lang ang estranghero. Lucas, sino ba nagsabi sa'yo na tapos na ang lahat? Nawasak niya ang itim na trono, pero hindi ang mismong kadiliman. Pinili niyang manatili bilang tao, pero hindi niya naisip ang kapalit. Akala niya, tapos na ang sumpa, pero hindi niya nakita ang tunay na plano ng kadiliman. Ikaw ang unang hari na tumangging tanggapin ang kapalaran mo, Lucas. Pero hindi ibig sabihin na malaya ka na. Dahil ang kadiliman, may paraan upang bawiin ang mga itinakwil nito. Biglang sumakit ang ulo ni Lucas. Mga lumang alaala ang bumalik, mga aninong gumagalaw sa ilalim ng lupa, isang pinto na hindi pa tuluyang nakasara. Isang nilalang na hindi niya nakita noon, isang bagay na mas matanda pa sa itim na trono. At isang pangalan na bumabalik sa kanyang isip, isang pangalan na hindi niya maalala, pero alam niyang may kaugnayan ito sa kanya. Ikaw ang susunod na tatanggap ng huling selyo, Lucas. At hindi mo ito matatakasan. Sa isang iglap, lumapit ang estranghero sa kanya. Hindi ito basta anino. Hindi rin ito isang ordinaryong nilalang ng kadiliman. Isa itong messenger, isang tagapaghatid ng huling mensahe ng kanilang lahi. At sa isang iglap, hinawakan nito ang noo ni Lucas. Hindi. Nakita niya ang isang matandang lugar, mas malalim kaysa sa mundo ng kadiliman na dati niyang pinagharian. Nakita niya ang mga sinaunang nilalang na hindi kailanman nagising. At higit sa lahat, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahang makikita. Isang hari na mas matanda pa sa lahat ng anino. Isang hari na hindi niya pa naririnig, pero matagal nang naghihintay sa kanya. Lucas Santiago, matagal na kitang hinihintay. Si Lucas ay napahawak sa kanyang ulo. Hindi lang pala siya ang hari ng kadiliman. Hindi lang pala ang itim na trono ang tanging selyo ng kasamaan. At higit sa lahat, hindi niya pa nasusumpungan ang tunay na pinagmulan ng kadiliman. Nawasak mo ang isang bahagi ng aming mundo. Ngunit hindi mo pa nakikita ang aming tunay na hari. Biglang lumindol ang paligid. Sa ilalim ng San Marcelo, isang lumang selyo ang unti-unting nagkakabit muli. At mula sa kailaliman ng mundo, isang halimaw ang nagising, isang bagay na hindi niya kayang labanan ng mag-isa. Isang bagay na mas malakas pa sa kanya. Ngayon, oras na upang harapin mo ang tunay mong kapalaran. At sa isang iglap, bumukas ang lupa, at si Lucas ay hinila pababa, sa isang mundo na hindi niya kailanman inakalang umiral. Lucas Santiago, matagal na kitang hinihintay. Bago pa siya makasigaw, hinila na siya pababa ng anino. Ang lupa ng San Marcelo ay bumuka, at si Lucas ay bumulusok sa isang madilim na kailaliman. Hindi ito tulad ng itim na trono na kanyang winasak, ito ay mas matanda, mas malalim, at mas nakakatakot. Isang mundo sa ilalim ng mundo. Sa wakas, nakabalik ka na. Si Lucas ay bumagsak sa malamig na lupa. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala ng lupa. Ang buong paligid niya ay isang walang katapusang kawalan. Ang sahig ay hindi lupa,
kundi anino mismo. At sa harapan niya, isang malaking nilalang ang dahan-dahang bumangon mula sa kadiliman. Ikaw ang sumira sa itim na trono. At dahil doon, ginising mo ako. Ang nilalang sa harapan niya ay hindi mukhang tao. Ito ay may 6 na braso, bawat isa'y mahaba at puno ng matulis na kuko. Ang ulo nito ay walang mata, ngunit mula sa loob ng anino, may nakatagong liwanag na kumikislap. At sa gitna ng kanyang dibdib, may isang bagay na kinikilabutan si Lucas, isang pulang mata na nakatitig sa kanya. Ang mga hari ng kadiliman na nauna sa iyo ay wala ng halaga. Ang itim na trono ay isang bahagi lamang ng aking anino. At ngayon, ikaw na ang susunod na magdadala ng aking kapangyarihan. Napalunok si Lucas. Akala niya'y winasak na niya ang kadiliman, pero may isang bagay na hindi niya pa naunawaan. Ang itim na trono ay hindi ang sentro ng kadiliman, ito ay isang harang lamang. At nang sirain niya ito, pinakawalan niya ang isang bagay na hindi pa dapat nagigising. Ikaw ang nagpalaya sa akin, Lucas. At ngayon, ikaw ang susunod kong sisirain. Sa isang iglap, sumugod ang nilalang kay Lucas. Napaatras siya, ngunit naramdaman niyang wala siyang matatakbuhan. Ang buong mundo ay puro anino, walang peder, walang langit, walang kahit anong malapitan. At sa bawat hakbang ng halimaw, ang espasyo mismo ay lumiliit, parang siya lang ang target nito. Hindi mo na ako kayang labanan, Lucas. Dahil ang kadiliman na kinakatakutan mo, ay ako mismo. Hindi niya ito kayang labanan ng basta-basta. Wala na siyang kapangyarihan bilang hari ng kadiliman. Wala na siyang aninong mapagkukunan ng lakas. Ngunit naalala niya ang isang bagay, ang huling selyo na binanggit ng estranghero. Kung may paraan upang ilabas ang halimaw na ito, dapat may paraan ding upang ipasok itong muli. Kung may lumang trono, may lumang selyo na mas matanda pa rito. At kung siya ang dahilan kung bakit lumaya ang kadiliman, siya rin ang dapat magsara nito. Lucas, oras na upang piliin mo ang iyong kapalaran. Maaari niyang labanan ang hari ng kadiliman, ngunit wala siyang kasiguraduhan kung mananalo siya. Maaari niyang hanapin ang huling selyo at subukang isara ang kadiliman magpakailanman, ngunit maaring wala nang bumalik sa kanya. At kung mabigo siya, maaring mawala na siya ng tuluyan. Sa kanyang harapan, ang halimaw ay lumapit, itinataas ang isang kamay na kasing laki ng isang punong kahoy. Ang lahat ng dumaan sa kadiliman ay nagwakas sa parehong paraan. Ngunit ikaw, Lucas, ikaw ang unang binigyan ng pagkakataong pumili. At ngayon, kailangan niyang magdesisyon. Hindi ko siya matatalo. Ito ang unang bises na inamin ni Lucas sa sarili na may isang bagay na hindi niya kayang labanan. Ang hari ng kadiliman ay hindi isang nilalang na pwedeng sugpuin gamit ang kapangyarihan. Ito ay isang aninong umiral bago pa man lumitaw ang mga tao. Isang bagay na hindi basta-bastang mawawala, maliban kung isasara niya ito magpakailanman. Kung ako ang nagpalaya sa kanya, ako rin ang dapat magsara ng pintong ito. At sa isang iglap, tumakbo siya palayo, hindi upang lumaban, kundi upang hanapin ang huling selyo. Sa ilalim ng kadiliman, may isang bagay na mas matanda pa sa anino mismo. Isang selyong itinago sa kailaliman, isang puwersang kayang isara ang lahat ng nilalang ng dilim. Ngunit may isang kondisyon, ang sinumang gagamit nito ay hindi na makakabalik. Si Lucas ay hindi nagdalawang isip. Kung ito lang ang paraan upang tapusin ang kadiliman, tatanggapin ko. Naramdaman ng hari ng kadiliman ang balak ni Lucas. Sa unang pagkakataon, ang halimaw ay biglang bumilis, pilit siyang hinahabol. At sa bawat hakbang ni Lucas, lumiliit ang mundo ng kadiliman, parang sinusubukan nitong pigilan ang kanyang desisyon. Hindi mo kayang itakas ang itinakda sa'yo, Lucas. Hindi mo pwede isara ang isang bagay na mas matanda pa sa universo. Ngunit hindi siya huminto. Dahil nararamdaman niya na nasa malapit na ang selyo. At sa oras na mahawakan niya ito, wala nang makakapigil sa kanya. Sa kanyang harapan, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang sinaunang pinto, puno ng mga ukit na hindi niya maunawaan. Sa gitna nito, may isang bilog na parang mata, nanginginig habang papalapit siya. At sa lupa sa harapan niya, may nakasulat sa lumang wika, isang babala na ngayon niya lang naintindihan. Ang sinumang magsasara ng pintong ito ay hindi na muling makakabalik. Alam niyang ito na ang huli niyang pagkakataon. Kung ito ang magiging kapalit, tatanggapin ko. At sa isang iglap, itinulak niya ang pintuan ng huling selyo. Ang buong mundo ay yumanig. Ang mga anino ay nagsimulang lumabo, parang hinihigop papunta sa isang walang hanggang hukay. Ang hari ng kadiliman ay sumigaw, pilit na lumalaban, ngunit wala na siyang magawa. Lucas, hindi mo ako pwedeng burahin. Ngunit sa huling segundo, ngumiti si Lucas. Dahil alam niyang ito ang tamang gawin. At bago siya mawala sa mundo ng mga anino, sinabi niya ang huling mga salita niya.
Hindi kita kailangang burahin. Sasama ako sa iyo sa kailaliman. Nang tuluyang maisara ang huling selyo, nawala ang lahat ng kadiliman sa mundo. Ang San Marcelo ay bumalik sa dating anyo. Ang langit ay lumiwanag, ang anino ay naglaho, at ang mga halimaw ay hindi na kailanman bumalik. Ngunit si Lucas, wala na rin. Walang nakakaalala sa kanya. Walang nagtanong kung nasaan siya. Dahil sa huling paggalaw ng huling selyo, binura nito ang lahat ng koneksyon niya sa mundo. Si Lucas Santiago ay hindi kailanman umiral. Sa kailaliman ng selyadong mundo, sa isang lugar kung saan walang liwanag, isang figura ang nakatayo. Hindi siya tao, hindi rin siya halimaw. Siya ang nag-iisang bagay na natira sa isang mundo ng anino. Siya ang naging bagong bantay ng kadiliman. At sa kanyang harapan, isang tinig ang bumulong. Binura mo kami sa mundo, Lucas, ngunit hindi mo kami tuluyang winasak. At ngayon, ikaw ang bagong tagapagbantay namin. Napalunok si Lucas. Dahil ngayon lang niya naintindihan ang kanyang tunay na kapalaran. Hindi ako naging hari ng kadiliman. Ako ang naging tagapagkulong nito. At sa isang iglap, pumikit siya. Dahil alam niyang ito na ang kanyang walang katapusang buhay. Lumipas ang maraming taon, at walang sinuman ang muling nakakita ng anuman sa kadiliman. Ang San Marcelo ay naging tahimik na bayan, wala nang bakas ng sumpa. At ang mundo ay namuhay ng hindi na muling natakot sa dilim. Ngunit sa tuwing lumulubog ang araw, may isang matandang kwento ang paulit-ulit na sinasabi ng matatanda. Tungkol sa isang taong walang pangalan. Isang taong minsang lumaban sa kadiliman. At isang taong isinakripisyo ang sarili upang hindi na ito muling bumalik. At tuwing gabi, sa mga bulong ng hangin, isang boses ang maririnig ng ilan. Ako ang nagbantay sa kadiliman. At ako ang hindi kailanman makakabalik. Wakas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Ang Mukha sa Kadiliman, ang itim na pamana. Sa bawat takot, kaba, at misteryong ating dinaanan, kasama ko kayo sa kwentong ito. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like para sa suporta, mag-share para maabot ng iba ang kwento. At syempre, mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentong kakilakilabot, puno ng aksyon, at misteryo. I-turn on ang notification para hindi ma-miss ang susunod nating kwento. Dahil sa mundong ito, may mga lihim pang hindi pa natutuklasan. Mag-comment sa ibaba kung gusto nyong ituloy pa ang mga kwento ng kadiliman. Hanggang sa susunod nating kabanata. Maraming salamat at ingat kayo palagi sa dilim. Subscribe now.